Good evening po mga kababayan. Magandang gabi po. Kumusta po kayo lahat dyan? Ngayon po ang gusto kong pag-usapan natin ay si Colonel Joby Espinido na noong panahon, sikat na sikat po ito na bilang tila baga isang berdugo. Actually, ginawa siyang killer machine ba? Killing o killer machine ni President Duterte noon. Kinatatakutan siya mga kababayan. Kinatatakutan siya ng mga masasamang loob, ng mga drug lord. Kasi ito pong si Colonel Espinido ay tila baga unforgiving at walang takot na pumatay. Opo. Kaya siya nagustuhan ni Digong. Dahil nga dito sa talent ni Espinido na masyadong conducive para sa mga programa ni Duterte. Mga ganitong klaseng tao ang gustong-gusto ni Duterte. Kaya nga, naging paborito siya. Kung saan-saan siya idinestino, doon sa mga lugar na, kumbaga, mga hotspot ng mga illegal, lalo na ng droga, and anything illegal. So, nung time na yon, nung panahon ni Duterte, na siya nga ay ginawang berdugo na talagang walang takot, walang habas pumatay. Although masasabi natin na yung kanyang pagpatay naman parang with good intention. Kasi ang mga pinapatay niya ay mga masasamang loob. Mga masasamang loob, talagang mga kriminal, mga rebelde, mga nanggugulo sa komunidad. Doon siya nakilala. May napanood ako na short video tungkol sa kanyang personal history na ito pa lang si Colonel Espinido ay dating simple lang siyang tao at wala naman talaga siyang hilig o may balak na maging pulis. Simpleng buhay lang daw ang gusto niya. Kasi yung unang naging hanap buhay nga niya is nung mag-asawa siya is pagtitinda ng sari-sari store. Kaso, because of his personal experiences, mga personal encounters with mga masasamang loob, ay napagdesisyonan niya po na pumasok bilang isang pulis. Na according to him, ang kanyang desisyon na pagpasok sa pulisya ay hindi para ipagtanggol ang bayan or ipagtanggol ang mamamayan. Yung 'di ba, yung isa sa mga objectives or core values, responsibility ng isang pulis ay para protektahan ang mga simpleng mamamayan at magpatupad ng peace and order. Hindi raw yun ang kanyang talagang main objective, kundi ang balak niya is tapusin, lipulin yung mga masasamang loob ng mga abusado, like mga abusadong nasa otoridad, mga abusadong mga korap na politiko, mga politiko na nai-involve sa mga illegal. So, yun ang pinakaano niya. Okay din naman. Kasi, although sinabi niya na ang kanyang goal sa pagpasok sa pagpupulis, hindi para magbigay ng proteksyon sa mga simpleng mamamayan, but in totality, in the end, yun na rin
yun na rin ang yun na rin ang resulta nun. Dahil sino ba yung mga nang-aabuso? Sino ba yung mga nagiging biktima nito mga abusadong mga militar, abusadong kapulisan, abusadong mga politiko? So, in return, talagang doon pa rin siya bumagsak sa pagpuprotekta sa mga maliliit. Kasi naranasan niya po yung kinikikilan ng mga pulis. Yung kanyang maliit na tindahan, araw-araw daw may pumupuntang mga kapulisan na pinupuwersa, tinututukan pa sila ng baril pag hindi sila makapagbigay. So yun po ang isang mga naging inspirasyon niya kung bakit nag-decide siya maging pulis. And also, mainit din ang mata niya sa mga militar. Dahil, based again sa kanyang mga karanasan, ay na-witness niya, marami siyang na-witness na mga pang-aabuso rin daw ng militar. Na ando na nire-rape yung mga kababaihan sa kanilang mga komunidad, nang-aabuso ng mga mahihinang mamamayan. So, ibig sabihin, ganito pala. Ako kasi dati, hindi ako naniniwala na itong mga militar, lalo na yung mga military personnel, mga sundalo na nadidistino sa mga liblib na lugar. Mataas ang respeto ko sa mga military kasi wala akong na-encounter o na-witness na pang-abuso ng militar. Na sa personal experience ko, ang mga nami-meet ko na militar, magagalang. Dito, yung mga nadidistino dito sa amin, nung nagro-ronda sila dito nung mga 80s na nasa kasagsagan ng kalakasan ng NPA. Sila nga yung pag-asa noon ng mga komunidad dahil nanoneutralize nila yung paglaganap nalalabanan nila yung paglaganap ng mga rebeldeng komunista, mga NPA. At ako kasi, ko siguro, mutual, yung parang secret feeling na dahil sa ako, pag nakakita ako ng militar, mataas ang respeto ko Baka naman nararamdaman nila yon. Kaya magalang din sila sa akin. Malapit po ang loob ko sa mga uniformed na otoridad. Sa kapulisan, lalo na sa mga sundalo. Magaan po ang loob ko sa kanila. Dahil nga sila po ay ang kanilang obligasyon, ang kanilang career ay pagbubuwis ng buhay. Kaya magaan po ang loob ko sa mga uniform personnel. Although nitong lately na maraming ang pang-aabuso itong mga kapulisan, medyo bumaba yung tingin ko sa kanila. But then, itong pagdating ni Joby Espinido, napahanga niya ako Humanga ako sa kanya kasi, although, nung panahon ni Duterte, medyo tinagurian siya na berdugo. Pero ang pagka-berdugo kasi niya, ay parang masasabi nating sa tama. Kasi, kasama sa trabaho niya ang pumatay. Although, sa isang pulis kasi, legal yung pumatay. Mali ba? Yun ang pagkakaintindi ko There is legality in the killing by a police. Kapag ang pinapatay, kagayang mga drug lord, ang hinahabol naman ni Espinido, mga
mga drug lord, mga politiko na nagtutulak ng pinagbabawal na gamot. Iti, marapat lang. Sila yung pasimuno ng gulo. So ngayon, humahanga ako kay Espinido kasi bangamat siya'y isang pulis at kilala siya sa pagiging berdugo, kinatatakutan ng mga drug lord. Ang bumilib ako sa kanya kasi nitong na-invite siya dito sa Quadcom, wala siyang takot na ibulgar yung mga kabulukan ng kapulisan. Although he is one of the PNP, pero isinisiwalat niya yung kabulukan ng institusyon nila. Pero naniniwala naman siya na hindi naman lahat. Marami pa ring matitinong pulis. Although maraming kumbaga nahatak na natalo na ng natukso na gumawa ng illegal. According to Espinido nga, 60-40. 60% na matitino, 40% yung masasama. Dahil according to Espinido, itong PNP daw ang pinakamalaking sindikato, criminal syndicate, which I believe so. I believe. Dahil nga, talagang nai-involve sila sa mga illegal. Halos sila na nga ang nagpapatakbo ng mga illegal na gawain. Nakikita ko yan dito sa Batang Quiapo. Sabihin natin na TV show yun, pero it is based on truth. Based on reality. Kaya po ako nanonood nitong teleserye na ito kasi dito ako nakakakuha ng idea na yung mga hindi natin alam ng mga nagaganap. Kasi sila, nag-research yan sila. Ang ipinapalabas nila dyan sa serye, ni-research nila yan. Hindi naman sila pwedeng basta na lang dyan maglalagay ng mga eksena o mga istorya na haka-haka. Naniniwala ako na ganun talaga. So ngayon, nare-realize ko po ngayon mga kababayan, itong si Jovi Espinido ay napaka maka-Diyos na tao. Nakapagtataka kasi isa siyang pulis, parang kontras, pulis siya na berdugo sa pagpatay, walang takot pumatay, walang habas pumatay, pero ang paniniwala niya sa Diyos ay napakalakas. Dito po ako parang napagkukumpara ko tuloy na kagaya nung the other week na na-involve yung INC sa ibinulgar ni Garma na ang pinipili ni Duterte at pinapahanap sa kanya ni Duterte na maging leader ng kanyang mga programa sa Tukhang, EJK, War on Drugs, ay isang dapat daw member ng Iglesia ni Cristo. Bakit? Kasi daw, ang mga member ng Iglesia ni Cristo ay mapagkakatiwalaan. Kumbaga ay honest. So, same thing with Espinido. Hindi siya Katoliko. Isa siyang Sabadista. Seventh-day Adventist. Actually, on a personal observation, napapansin ko po talaga na yung mga born again Christians, mga members ng mga smaller denomination of Christianity
sorry to say, pero parang matitino sila. Tila baga mas matitino sila kaysa sa mga Katoliko. Don't get me wrong, kasi I am baptized as Catholic also. Ang pamilya ko is Katoliko, although ako, I am not practicing the Catholic faith anymore. Naghanap ako ng mga iba-ibang mga born again groups. Kasi nga, disappointed, discontented na rin ako sa kalakaran ng Catholic Church. Even kung pag-uusapan natin na ever since, from the very beginning of the advent of Christianity dito sa bansa natin, yung mga pamamalakad ng Kastila, di ba? Hanggang ngayon. So, although ako binyag ako sa Katoliko, kasi wala naman ako magagawa, pinabinyagan ako ng nanay ko, kami lahat eh. Kasi, di ba, ang bansa natin is majority Catholic. So, wala tayong magagawa. Ang kultura is pabinyagan ng bata. Although, kahit na ako, winarningan kami ng nanay namin na wag kaming magpa-practice ng ibang, magko-convert sa ibang relihiyon, hindi naman ako pipigilan eh. Kasi sarili ko to eh. Katawan ko to eh. Siyempre pag ikaw nagising, nakapag-isip-isip, namulat, siyempre, tataha ka ng landas na gusto mo. So, hindi ka naman mapipigilan dun eh. Actually, ako lang naman yung nag-divert. Lahat ng mga kapatid ko, mga Catholic practices, talagang ano sila eh. Katoliko sarado. Anyway, so balik tayo dito kay Colonel Espinido. Ako bilib ako kay Espinido kasi ano siya eh, gusto niyang dalhin at gusto niyang ituro sa kanyang mga kabarong kapulisan ang pagiging makadiyos. Gusto niya kung ang mga kapulisan, ang mga politiko, everybody, kung ang pamumuhay daw natin at ang pagganap sa mga responsibilities sa ating mga propesyon, kung yan ay nakaayon sa batas ng Diyos, magiging tahimik daw. Tama naman, di ba? Kaya nga yung speech niya dito sa Quadcom viral ngayon eh. Believe po ako sa kanya eh. Ito niready ko na. Medyo maiksi lang naman to. Pakinggan po natin yung kanyang viral na, shall we say, para siyang nagpipreach. Kasi nga, parang ito ang gusto niyang ibahagi sa lahat. Gusto niyang i-share siya sa lahat. Kasi malapit na siyang magretiro. So, bago man siya mag-retire, ito ang gusto niyang mangyari. Pakinggan po natin. This hearing, tama ba sabihin na may mga personnel sa PNP na kriminal? Yes. Yes, Your Honor. Okay. Pero, hindi lahat ng personnel sa PNP ay kriminal. Yes, Your Honor. In terms of percentage, malaking porsyento ng PNP personnel ang kriminal o hindi? 60-40, Your Honor. Ano ang 60%? 60 ang mabait, 40 ang masama. I agree with you na may mga involved, pero hindi ako agree sa'yo na 60-40. Sorry. Yes. Meron ka ba, Colonel Espinido, na siyempre pagkita mo yung problema, especially you, more than 20 years sa PNP, nakikita mo yung problema, di ba? Okay. Meron ka bang idea para ma-resolve or ma-address ito na kung saan sinasabi mo na maraming kriminal sa loob ng PNP? We have, Your Honors,
Pwede po ba, Mr. Chair, madinig kung ano yung mga idea ni Colonel Espinido na pwedeng gawin ng PNP to address this problem? Mr. Chair, Your Honor, number one, we must stick to the core values of the PNP. Dapat ang pulis. It refers to four aims. Makadiyos, God-fearing, makakalikasan, makatao at makabansa. Remember, Your Honors, when I applied for police or public basic recruit course as a P1, sa pag-umpisa pa lang sa training, turuan ka na ng enlisted instructor mo na mag-utang, tinawag na isyomatic. Hanggang matapos ka sa pag-training mo, utang, loan, utang. Tinuruan ka na na hindi ka magbayad sa utang mo kasi wala ka ng pera, wala ka ng sweldo, wala ka ng sahod. Kasi ang gusto din ng P1 na hindi siya pagtripan ng mga enlisted instructor, kung ano-ano na lang ang gusto ng mga enlisted instructor, sangayon ang P1. Diyan pa lang sa training center, Your Honor, hindi mo na makikita na makadiyos ang polis. Pangalawa, dapat masali sa subject ng PPEC. Yung talagang prinsipyo na may Panginoon. Your Honor's involvement of concubinage and adultery sa law enforcer ang dami. Lawbreaker, law enforcer, lawbreaker. Kaya hindi, paano natin masolba ang problema when in fact in the police station and training center mismo may tungit. Illegal gambling ang nag-umpisa ang mga senior officers. That's why I can say, Your Honors, Mr. Chair, that if we need to change the total PNP, the member of the PNP, it must be from the general down the line, not from the P1 up to the general. Yun ang nakikita ko, Your Honors, dapat talaga iisabuhay yung pro-God, yung God-fearing para makita mo ang commitment ng isang law enforcer na hindi takot mag-implement kasi ang katakutan lang niya ang Panginoon. Your Honors. Mr. Chair, yung nabanggit ni Colonel Espinido, the first two or core values ng PNP, which is makadiyos at makatao, balikan ko lang yung nabanggit mo na kung ayaw ng GPNP ang illegal drugs, walang illegal drugs. Kung ayaw ng GPNP ang illegal gamblings, walang illegal gamblings. Yes, Sir Honor. Tanong, may idea ka pa ba kung itong makadiyos at makatao ay sabi-sabi lamang? Is there any option para ma-address yung problema? Number one, Your Honors, yung personal commitment mo sa trabaho, mahalin mo yung trabaho, at saka sundin mo yung utos ng Panginoon because we all know that the laws of the land is referred to the Ten Commandments, the law of God. So, kung isa sa buhay mo yung batas na yon, magkasabi tayo na totoo kang nagtrabaho na may Panginoon kasi hindi ka takot at saka alam mo kung anong batas na ipapairal o i-implement mo, enforce mo kasi yun na sinasabuhay mo yung training mo, you love your training, you love your organization because you love first your God, Your Honors. Are you aware, Colonel Espinido, na meron chaplain service sa PNP? Yes, Your Honors. Gusto mo bang sabihin na parang kulang yung kanilang trabaho? Yes, ang laking kulang, Your Honors, when in fact I have picture, document in my chapel of Region 8, Police Regional Office 8. Makikita mo, Your Honors, ang kaibahan. Ang Ten Commandments na sa Exodus chapter 20, verse 3 to 17, iniba na ang Ten Commandments na nilagay sa harap ng chapel. In the book of Luke 3:14, Lucas 3:14, yung international version, I quote, "Then some soldiers asked him, 'And what should we do?' He replied, 'Don't extort money and don't accuse people falsely. Be content with your pay.'" In Tagalog translation, may mga sundalo ring
sa kanya. Kami naman po, ano ang dapat naming gawin? At sinagot niya sila, huwag kayong mangingikil sa mga tao at huwag kayong magpaparatang ng hindi totoo. Makontento kayo sa mga sahod ninyo. Magandang hapon po sa lahat. Nais ko pong linawin ang aking naging pahayag sa Quad Committee kung saan sinabi ko na ang PNP ang pinakamalaking sindikato ng krimen sa ating bansa. Dapat ipaliwanag ang pagkakaiba sa pagitan ng PNP bilang isang institusyon at ng mga eskalawag sa loob ng PNP. I repeatedly expound in my last Quad Committee hearing. Mahal ko ang PNP. I love the PNP organization na aking pinagsilbihan sa loob ng 28 taon, 28 years. Kaya't nagpakasakripisyo ako. Ang aking serbisyo sa organisasyon ay ang kabuhayan ng aking pamilya. Humingi ako ng paumanhin kung ang aking pahayag noong ika-28 ng August 2024 ay nagdulot ng kontrobersiya dahil sa maling interpretasyon. Ang layunin ko sa pagtistigo sa harap ng Kongreso ay hindi upang ilagay sa kahihiyan ang organisasyon, kundi ipaalala sa mga nagsisilbi, mga opisyal at mga hindi opisyal ang kanilang sinumpaang tungkulin na maglingkod ng may sigasig, dignidad at integridad. Humingi din ako ng paumanhin sa mga opisyal na nagsilbi ng may sigasig at pagmamahal sa mga retiradong empleyado ng PNP na nagkaroon ng lakas ng loob na magsalita para sa tama at sa kanilang mga pamilya. Nais kong bigyang diin na hindi ko kailanman intensyon na magduda o magdulot ng pinsala sa dangal ng Philippine National Police. Bilang isang organisasyon, lalo na't ako'y nagsisikap na mamuhay ayon sa mga marangal na prinsipyo na kanilang kinakatawan. Ayon sa aking paglilinaw, sa panahon ng aking pagtistigo sa nasabing pagdinig, ang tinutukoy ko ay ang mga kasapi nito na nag-abuso sa kanilang autoridad at impluensya sa anyo ng papatupad ng batas na nagbibigay daan sa patuloy na paglaganap ng droga sa bansa na humahadlang sa pag-unlad ng ating bansa at sumisira sa tiwala ng publiko sa atin, mga nakasuot ng uniforme. Ng buong katapatan, hindi ko layunin akusahan ang mismong institusyon bilang isang sindikato, kundi ang mga aktibong miyembro nito na pinili ang ilagay ang institusyon sa masamang liwanag. Sila ang kumikita sa pamamagitan ng pagprotekta sa interes ng mga kriminal, imbis na ipagtanggol at protektahan ang bansa at ang ating mamamayan na dapat nating paglingkuran at protektahan. Sila ang bumubuo ng sindikato sa loob ng PNP. Apat lang na halimbawa ko sa lahat na ang member ng PNP na magsasabi ako na nandyan ang pinakamalaking organisasyon ng criminal groups. Number 1, 2013, sino ang involved na nangyari ang Ninja Cups? PNP. Evident si PNP itself is the one. Kung natandaan natin yan, ang Ninja Cups, saan yung galing? Pangalawa, yung Korean businessman na kinidnap, pinatay sa loob ng Kampo Krami. Sino naman ang involved? That is PNP EIDG, Anti-Illegal Drugs Group. Member ng PNP, sabihan ko na lang member ng PNP kasi allergy ang PNP. Kung hindi natin lalagyan ng PNP, members. Pangatlo, yung covered up, 6.7 million. Sino ang involved? Ang PNP, pidig na naman. Member. Pang-apat, hindi lang tagal, nagsalita ako dito 28 ng August, pagka 29, may robbery hold up na nangyari. Sino naman ang involved? Alam naman natin mga kapulisan na sa atin ang problema. Hindi sa civilian, hindi sa politiko. I do believe that because ang lahat ng assignment ko, hindi ko kaibigan ang mayor.
pero makita mo ang trabaho ng isang totoong kawal o isang totoong pulis. Hindi naman nagmamayabang mga kasama ko. Ang problema sa atin kung magtrabaho tayo ng totoo, sabihan na hamugiro, nagpapasip-sip. Saan tayo magpunta ang pulis? In Hebrews 13, verses 5 to 6, nagsasabi dito, iwasan niyo ang pagiging sakim sa salapi. Maging kontento kayo sa anumang nasa inyo, sapagkat sinabi ng Diyos, hindi ko kayo iiwan o pababayaan man. Verse 6, kaya buong pagtitiwalang masasabi natin, ang Panginoon ang tumutulong sa akin, kaya hindi ako matatakot. Ano ang magagawa ng tao laban sa akin? Lubos kong naunawaan ang saloobin at pagkabigo ng aking mga kapwa PNP na opisyal at miyembro, at ako'y taos-pusong humihingi ng tawad. Umaasa ako sa institusyon na tingnan ang aking pananaw sa mabuting paraan at kumilos ng masigasig laban sa mga kriminal na elemento sa loob ng organisasyon. Hinamon ko ang aking mga kapwa na kasuot ng uniforme na magkaisa at gamitin ang pagkakataong ito upang tukuyin ang mga gumagamit sa ating mahal na organisasyon para sa kanilang sariling kapakinabangan sa kapinsalaan ng buhay ng mga Pilipino, lalo na ang mga nasalaylayan ng lipunan, at alisin sila mula sa PNP ng tuluyan. Ilang linggo na lang bago ang aking pagre-retiro, sa kalooban ng Diyos, if God's will, ako'y nanalangin na maalala bilang pinakamalaking tagapag-ambag sa pagbabago, pag-alis ng mansa sa imahe, at sa pagbabalik ng kaluwalhatian at dangal ng PNP. I say to this, pro-God government with God-fearing PNP. And lastly, in Matthew chapter 12 verse 30, clear word version, Jesus said, if you are not with me in my word, you have set yourself against me. If you are not gathering with me, you are scattering. Tagalog translation, ang hindi kampi sa akin ay laban sa akin, at ang hindi tumutulong sa aking pagtitipon ay nagkakalat. Ang salita ng Diyos. 1 John chapter 1 verse 8, if we claim to be without sin, we deceive ourselves and the truth is not in us. Kung sinasabi natin na wala tayong kasalanan, dinadaya natin ang ating sarili at wala sa atin ang katotohanan. Last verse in the book of Ecclesiastes chapter 12 verse 14, God is going to judge everything we do, whether good or bad, even things done in secret. Thank you and good afternoon, Your Honors, Mr. Chair. To God be all the glory. Okay, thank you, Colonel Espinido. So, yan po. Narinig natin. Yan ang speech ni Colonel Espinido kasi malapit na siyang mag-retire. So, yan ang kanyang iiwang legacy, pabaon sa kanyang mga kabaro at sa ating lahat sa bansa. So, mga kababayan, narinig po natin ang kanyang mensahe. Hanggang dito na lamang po at mahalin po natin ang ating bayan dahil ito lamang po ang nag-iisa nating tahanan. Si Colonel Espinido ay, I'm sure, isa siya sa mga nagmamahal sa ating bayan. Okay? So, thank you very much for watching and I'll see you next time. Peace.